Hi guys, this is Crystal, and in this video I'm going to share my experiences here in the US. What was your expectation? Expectation versus reality. Oh. Expectation versus reality. So, nung wala pa ako dito sa US, syempre, bata pa kasi ako, aware na ako sa buhay. I mean, yung pinaka-general life ng US. Kasi yung nandito nga yung mga relatives ko, nasa California sila. So, nung bata ako, every time na umuwi yung lolo ko, yung lola ko, ganyan. Parang alam mo sila, parang artista sila. Kasi yung dami nilang padala sila boxes, tapos daming chocolates, daming mga damit, mga Irish Spring, favorite ko yung sabon na yun. Tapos talaga pag mamimigay sila dollars, ganyan. So, yung expectation ko talaga sa US, mayayaman yung mga tao dito. Parang sabi nga nila, land of milk and honey, daming opportunities. And talaga namang, napaka-bless yung bansang ito. So, nung pagdating ko dito, ayun na nga. Utang is life pala, besh. Tax is life. Kasi every time that you will buy something, may tax. Tapos, pero for me, carry lang. Kasi as long as may work ka, mabubuhay ka dito. And I think it is more than enough yung salary ko versus yung expenses. I mean, by the grace of God, hindi ako nagkukulang. Hindi ako nagkukulang. Sumusobra pa. So, I can say that God is really good kasi despite sa mga expenses, despite sa mga needs, talaga naman God is providing. Alright. Next question will be, why Tennessee? Why the state of Tennessee? Why not California? Why not, New York? Actually, my first choice is Texas kasi yun naman talaga yung original license ko which is yun din ang gusto kong puntahan. Kaso, during that time na nakapasa na ako ng NCLEX, ewan ko ba? Tapos ngayon parang ang dami-daming options. That time walang masyadong option. Kasi that is, I think, 2019, I think. And yung offer lang that time, sabi, pwede bang Texas, ganyan. Sabi nila, mag-wait lang muna daw ako. So, ang na-offer sa akin is Tennessee. And that time, ang advice nila is, go na, kung anong mauna, ganyan. Kasi parang mahirap na, baka mag-retro ulit. So, push na yan, ganyan. So, okay naman yung offer. And when I search yung place, parang okay din kasi parang nasa hidden place siya ng Tennessee. And then, during my interview, naging smooth naman. And of course, pinag-pray ko naman. So, ayun, pinusure ko na lang dito sa Tennessee. And hindi naman ako nagre-regret kasi madami akong nakilalang mga tao dito. And most especially talaga, most important sa akin yung church. Kaya during my interview, kasi for sure kung walang church dito sa location na to, for sure, rineject ko yung application na yun. Pero by the grace of God, kasi yun naman talaga yung pinagpray ko, that God will lead me to a place where I can continually use my talents in serving Him. So, I was amazed really. Kasi yung place na to, kahit saan ka magpunta, ang daming churches. Parang gusto ko pumunta dito. Parang gusto ko puntahan lahat. Kasi ang daming churches, Christian churches talaga. Here in Cookeville, for
for sure, pag sasabihin mo sa iba, dito ako sa Cookville, parang saan yan? Hindi ko alam yan. Ano kasi, itong place na napuntahan namin, it's very, kung i-compare ko siya sa Pilipinas, parang vegan city siya. Kasi ganun siya ka-hidden. Parang di mo malalaman, ay may place pa pala dyan. Kasi paloob siya ng Tennessee. Actually, di naman sobrang liblib because it's just 1 hour away from Nashville, 1 hour away from Knoxville, yung mga malalaking city dito sa Tennessee. So we can go to the city, we can go to the Nashville anytime we want. I think 1 hour, yeah? 1 hour, 2 hours? 1.5 hours. So ayun, ang nagustuhan ko naman dito sa place namin is very simple. It's very quiet. Unlike yung mababalitaan mo sa news na may shooting dito, may, ang tawag dito, di ba ang daming shooting sa mga ibang place. Pero dito talagang, ayun nga, sinearch ko din naman before na sobrang baba ng crime rate. Wala pa akong nabalita ang may na pinatay or mostly mga accident lang sa road, yung mga ganun. Pero hindi din everyday yun. So, napaka-low yung crime rate dito. And, yun, ang daming nature lover din kasi ako. So, ang daming falls na mapupuntahan. I think we visited already 5 or 6. And sobrang lapit lang talaga dito sa apartment namin. Like 5 minutes, 10 minutes, andun na yung falls. And ayun, it's a simple life. And right now, I'm enjoying our life here. Kung anong will ni Lord. But right now kasi, nandun ako sa point na gusto ko pa munang matuto. Gusto kong ma-familiarize muna yung routine ng, American standard. Even though I came from Riyadh, which is American standard din doon. Pero iba pa rin pag nandito ka na talaga eh. So, I can say that this is my training ground. So right now, nakafocus muna ako sa work. I just want to absorb, to learn. Alam mo yun, yung mag-gain mo talaga yung confidence mo in handling American patients. And yun, kung paano makipag-deal sa mga tao, especially in communication. So right now, maybe in the future, yeah. My workplace, so I'm working as an ICU nurse. And I think we have a total of 30 plus beds. I forgot the exact number of beds. Pero malaki yung ICU dito. It's a general ICU. I was surprised kasi sa pinanggalingan ko, we have medical surgical. We are not handling sometimes neuro, but here we are handling everything, every case like neuro, cardio, surgical, medical. Lahat hinahandle namin except for sure yung mga cardiac surgery kasi we have CVICU. But I can say that mababait yung mga ka-workmate ko. Teamwork talaga na-appreciate ko kasi talaga namang tulungan, hindi ka nila iiwanan. Once may admission, once may kailangan ka, every now and then, pupuntahan ka, are you okay? Do you need anything? Mababait sila. Pero minsan nalulungkot ako kasi ako lang mag-isang Pinoy doon. Wala akong kachismisan. So, tahimik ang buhay ko, guys. Kasi nga, mag-isa lang akong Pinoy doon. And sometimes, mahirap makisabay sa kanila kasi, syempre, they have their own life na syempre, mga friendship na nila before. So, parang, mau-OP ka minsan. So, I'd rather stay sa side na lang, check my phone, di ba?
na parang mga kapatid mo na yung mga ka-work mo, lalo na yung mga Pinoy, syempre. Ayun, yun yung nami-miss ko ngayon kasi, di ba, after work noon sa Riyadh, breakfast, Marami kayong Pinoy doon eh. oh, tapos magbe-breakfast after or dinner after, gala sa mall, ganyan. Dito, work is life na guys. Parang may kanya-kanyang buhay. Dati sa Riyadh, hintayan. Like, bago after mo mag-endorse, maghihintay ka kasi sabay-sabay kayo uwi. Dito wala na. Nakakalungkot minsan kasi wala. After mo mag-duty, kasi nga mag-isa ako, pero parang nakikita ko sa ibang state, like Florida, after nila mag-duty, nag-breakfast sila sa Jollibee or sa mga bahay-bahay nila. Dito, since konti lang din ata ang Pinoy dito sa napuntahan ko, ayun, may kanya-kanyang buhay. After duty, uwi, tulog, gising, trabaho ulit. Ayun, pero thank God naman kasi may mga Pinoy naman dito. So, during off, ayun, gumagala din minsan. Yung ganun sila, tapos mag-i-smile kahit hindi mo sila kilala. Yung iba, tutulungan ka magbuhat, ganun. Napaka bait yung mga tao dito. Wala naman ako masabi doon. Kaya nga,
Kaya good thing pala, nung pumunta kami dito, may ka-share kami dito sa apartment, so nakatipid kami. So sa mga nagtitipid guys, kung may kasama kayo, may friend na kayo na nandito or kasabay, kung gusto nyong makatipid, pwede kayong mag-share muna for the first 6 months kung kaya nyo, or for the first 1 year, and then after that, pwede na kayong separate para naman mas, you can have your own privacy. Advice? Ayun, just surrender everything to God. Surrender your plans, surrender your goals to Him, and make sure that you will put God first sa lahat ng mga decisions nyo. And talagang ipag-pray nyo talaga. Kasi favor ni Lord talaga kung bakit kami nandito ngayon. If I will count my blessings one by one, napakadami. And I can say that God is so faithful kasi halos lahat ng all my prayers were answered. And yeah, kung malapit kayo dito or papunta dito and you need some help, you need some advice, you can comment down below and you can PM me. And yeah, you can chat. At yun, hope to see you soon, guys. And in tagal din nawalan ka na, pinagmamasdan madaan, lagi na lang matagas ang loob, sabik na may maramdaman. Bago sa paningin, palihim kang nasa yakap ko't lambing. Sa bawat pagtago, di mapigilan ng bigkas na damdamin. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang babantay sa'yo, walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang babantay sa'yo. Kung may darating na umaga, gusto kita sana muling marinig
mapapantay sa'yo. Maging sino man sila. Ikaw ang araw sa tag-ulan at sa maulap kong umaga. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang babantay sa'yo. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang babantay sa'yo. Maging sino man sila. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang babantay sa'yo. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang babantay sa'yo. Maging sino man sila. 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 I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be in. Don't wanna go home right now. All I can taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand when everything's made to be broken. I just want you to know who I am. Can't fight the tears that ain't coming, or the moment of truth in your lies. Everything feels like the movies. Yeah, you play it just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand when everything's made to be broken. I just want you to know who I am.
'cause I don't think that they'd understand when everything's made to be broken. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. Sabi sa nine, sabi sa Psalms 91 verse 2, ang sino mang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya. Masasabi niya sa Panginoon, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol. Kayo ang aking Diyos na pinagtitiwalaan. Di po ba sarap pakinggan yung salita ng Panginoon? And we are so blessed kasi isa tayo sa mga anak niya wherein every time
May I request everybody to close your eyes. Ating pong damhin ang pagmamahal ng Panginoon sa buhay natin. Di po ba napaka-bless natin? Kasi meron tayong Panginoon na mapagmahal. And as we sing this song, ating pong sariwahin ang kung gaano tayo blines ng Panginoon, kung gaano tayo inaalagaan, pinoprotektahan araw-araw. And truly our God is so faithful sa buhay natin. Though sometimes we are not faithful, but still, He is faithful. And truly, He deserves everything. He deserves our praise. He deserves all the glory and honor. Yes, Lord. We thank you and we love you, Lord. Yes, Lord. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pagalayan, pagsamba, pagmamahal at pagdakila, alay sa'yo, aming Ama. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pagalayan ng pagsamba, tanging hangarin ang ikaw ay sambahin. Ikaw ang aking kanlungan at kapayapaan. Ang dulot mo ay pag-asa, tugon ko ay pagsamba. Pasanin naglalaho sa ating pagtatagpo, ang buong puso at buhay sa'yo'y ialay. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pagalayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila, alay sa'yo, aming Ama. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pagalayan ng pagsamba, tanging hangarin ang ikaw ay sambahin. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pagalayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila,
bahid. Ikaw ay karapat-dapat, pagalayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila, alay sa'yo, aming Ama. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pagalayan ng pagsamba, tanging hangarin ay ikaw ay sambahin. Yes, O Lord. Thank you. Thank you, O Lord, dahil Ikaw po, Lord, yung Panginoon po namin. Na laging nandyan, nakikinig sa aming mga panalangin. Truly, O Lord, Ikaw po, Lord, yung our Prince of Praise, O Lord. Thank you because even though we don't deserve your love, O Lord, lagi mo pong pinapadama, Lord, yung pagmamahal mo po sa amin, Lord. Thank you, Lord, because every time, Lord, that na lumalapit po kami sa inyo, O Lord, ay andun po, Lord, yung iyong kalinga sa amin. And forgive us, O Lord, sa mga times, Lord, na nagtatampo po kami sa inyo, Lord. Sa mga times, Lord, na nanglalamig po kami, O Lord. Patawad, O Lord. And thank you. Wala po kaming ibang masambit, O Lord, kundi pasasalamat, O Lord. Once again, O Lord, you deserve everything, O Lord. You deserve all our praise, all the honor, and all the glory, O Lord. Thank you, Lord. Thank you for everything, Lord. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. In Jesus' name, we pray through the intercession of the Holy Spirit. Amen. Okay, so youth, we have completed a school year, an online school year sa SIM. Palakpakan naman dyan. Yes! Appear. Appear. Nice. Okay, so, although graduation natin ngayon, and since Thursday din ngayon, how about let's take this time to have our hashtag Throwback Thursday. Diba? So, my question for everyone here, when was the first time you attended SIM and sinong nag-invite sa inyo? Andre, ikaw nga? Grade 7. Both of them invited me and binag ko pa yung parents ko para maka-join dito. So, ikaw pala, AJ, ang nag-invite kay, kay Andre. Eh, ikaw, kailan ka umattend? First meeting mo na? Nung grade 2 po, in-invite po ako ni Kuya Casey. Sabi niya, AJ, halika, sama ka sa amin sa SIM. Ganun po. Magkapit-bahay na kayo nun? Yes po. Si Casey pala. Ikaw, Mile? Since grade 3. Grade 3. So, si AJ nung grade 2, ikaw grade 3. Yes. Siya rin ba nag-invite sa'yo? No, my family. Okay. Pero magkakilala na kayo na, no? Yes. So, at least my friend ka na nun nung first meeting mo sa SIM. Ikaw, Margo, kailan ka nun? Ako? Nung prep. Isa to sa OG SIM. So,
andun na rin sila Jaira, sila Casey. Andun na rin sila. Tapos naalala ko pa na nakakasayaw pa ako ng every move I make. Kasama ako dyan. Pero, syempre, mas marami ka pang alam na dances, na songs. Kasi ako, umattend ako nung grade 4, medyo bago pa kami dito sa Saudi. Tapos, ayun, in-invite kami ni Tito Joey sa church. And then, in-invite din ako sa SIM. Tapos, nung first meeting ko sa SIM, ayun, dun ko nakita sila Jaira, Margo, si Casey, si Jabez, sila Migs, sila Renz. Dun ko sila first na-meet. And, tuwang-tuwa ako sa kids doon, sa mga youth, kasi they are so happy. Ako nun kasi, syempre, culture shock pa ako sa Saudi. And, ayun, nung first time ko mag-sim, gusto ko talaga maging part ng friend group nila because I want to be a part of that joy din, of that fun. So, at least, ikaw nun, may kakilala ko na nung first meeting. So, I guess that's enough for our Throwback Thursday segment. Ngayon, my question is, throughout this school year, what was the, anong tumatak sa inyo na lesson? Sino kaya? Sino? Si Margo. Sa akin, yung sa crucifixion. Kasi grabe talaga yun nangyari kay Jesus. Kasi hindi naman, kung tayo yun, like, di naman natin yung gagawin, di ba? For, like, sa lahat ng people, for everyone. Di natin, di tayo magsasuffer para sa sin ng iba, di ba? Pero grabe yung love ni Jesus para sa atin. So, yun talaga yung tumatak sa isip ko. God's love. John 3:16. Alam mo ba yung John 3:16? Andre, paki-recite niya. For God so loved the world, He gave His only Son, to whoever believed in Him will not perish and shall have everlasting life. Amen. Amen. Sige nga. Amen, oh. Okay. Ayan. AJ na lang. What was the, Nung araw, kung kailan po na buhay ulit si Jesus. It was April 3 Friday yata po yun. yung Nag-resurrect po siya. So may pala specific date, di ko alam yun. So, ito. Other than our lesson, balik ako kay Mario kasi mukhang paalis ka na, tumawag na si Tito. Ikaw na lang. What is your heart's desire? Ako, Yung related sa ministry? sige. My heart's desire, siguro since I'm in the music ministry, I want to give the very best. Yeah, I want to do the best for God through yung sa talent ko, yung sa nagki-keyboard ako, then kumakanta ako, ganun. And ayun, I want to serve Him wholeheartedly. Yun. Sige, thank you so much, Margo. Paalis ka na. Di pa, sige. Nagmamadali ako. Ay, balikan nga kay Tamail. Kasi di kita natanong, pero what was the most important lesson you learned this school year from SIM? The resurrection. The resurrection. So, si AJ sabi niya, si Margo sabi niya yung crucifixion. Tapos si AJ sabi niya is yung the day he rose again. So, the resurrection. Anong natutunan mo dun sa resurrection ni Christ? What I've learned there is that we should trust God because He will come back and save us and preach the gospel and continue to serve to the Lord. May ka ba? Parang Bible verse na naka-read dyan? Yes. Sige nga. Ano yun? Proverbs 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He'll make your path straight. Amen. Amen. Madaling guitar nga dyan. So, nakailang questions na ako sa inyo eh.
Yung mga nasa Pinas naman, no? Margo, pakicontact nga sila. Sila Kain. Ayan. Ayun na. Ay, Kain. Uy, kising ka pa. Oh, sige, may tanong lang ako sa'yo, Kain, bago ka matulog. Okay, why do you still choose to attend SIM even if na nasa Pinas ka, even though na iba yung oras namin sa inyo? Why do you still choose to attend SIM? I still choose to attend SIM even though I'm in the Philippines because ever since I would frequently attend SIM while I was in Riyadh, there is this eagerness to attend, participate, and always be present. It is hard for me not to go to SIM since it is held online through Zoom. And it relates to the saying, if there's a will, there's a way. Because we all know that there is a time difference between Riyadh and the Philippines, but I still choose to attend. That's why if SIM goes back to face, I would really miss it since it did not only give me the space to grow more with God and know more about God, but it also gave me comfort with the people in the ministry because I got used being in Saudi Arabia and the people there, but now I'm in the Philippines and we're in the province, so it's a big adjustment. And there is this verse that inspires me to be part and still be part of the ministry, which is 1 Timothy 4:12. Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. This verse shows that us, the youth, may be an example for other people. It also relates to the saying that actions speak louder than words. We may not know it, but each and every one of us may be an example for other people. So, while we're still young, the youth, we may be an example to the young believers. And as we continue to be a good example, it might as well influence the unbelievers. Sige, salamat, Kain. Ingat kayo palagi dyan. God bless. Si ano nga? Sino pa? Sino pang gising dyan? Uy, mukhang green yung messenger ni Migs. Tawagin mo nga yan. Kulitin natin. Uy, Migs! Migs! May tanong lang ako sa'yo bago ka matulog. Okay, wait lang. Ito. How important is your ministry for the Lord? And how did SIM, isa ka rin sa OG na SIM, how did SIM help you discover your ministry? And baka may Bible verse na gusto mong i-share sa amin. Gusto ko lang i-share sa inyo ngayon kung paano nakatulong ang SIM sa ministry ko ngayon. So, isa sa mga ministry ko ngayon ay ang pagiging president ko sa art club. So, bilang isang president, hindi lang ako nagkakaroon ng opportunity para makapag-lead. Pero nagkakaroon din ako ng opportunity to spread the word of God. And I am very thankful kasi ang dami kong natutunan knowledge and wisdom dito sa SIM. And actually, yung mga natututunan ko dito ay sinishare ko din sa mga club members namin. And it really fills me with joy, no? Kasi napapansin ko din sa kanila kung gaano sila nabe-bless sa mga words ni God na nalaman ko lang dito sa SIM. And I want to share this verse with all of you. This is from Proverbs 16 verse 3. Commit your work to the Lord and your plans will be established. So, yun nga, bilang isang president, ang dami kong ambitions para sa club namin. And ngayon na malapit na magtatapos ang school year, masasabi ko na marami sa mga ambitions ko, sa mga plano ko ay
naging successful naman. At hindi ito dahil sa akin, no, kundi dahil ito sa Panginoon. So, yun lang. Maraming salamat sa pakikinig nyo and have a blessed day. God bless you all. Thank you. Thank you ulit, Mix. Uy, bye-bye. Uy, bye tayo. Bye. Good night. Magbabay ko. Bye. So, I guess that's it. It was nice talking to my fellow youth. I see Luis. San kasi pumupunta? Luis, kamusta yung swimming dyan? May tanong lang ako. Wag ka munang mag-dive dyan. Ito. What inspires you to attend SIM? So, na-inspire po ako pumunta sa SIM dahil po, sa SIM po, dito po ako nahubog po ni God na sa pag-share po ng salita niya. Doon po ako natututunan po yung mga salita po niya. At saka dito ko rin po nami-meet at imi-meet po yung mga kaibigan ko po, yung mga close friends ko po. At dahil po sa SIM din po, meron pong joy po kasi every week po. Kaya yun po yung nag-i-inspire po sa akin para po mag-SIM po. Bye! Thank you, Luis. Ingat ka dyan. Dive safely. Okay, so it's nice to hear again from each of us, from our youths. It's nice to see you guys. And also to hear kung anong natutunan natin throughout this school year. Kahit na online tayo, we still find a way to attend, to learn more of the Word of God. And we still know the reason why we attend our SIM meetings, and it's because of God's love, and it is our way then to return His love for us, no, to reciprocate the sacrifices and the blessings that He had given to us, no. So I guess that's it. Ready na ba kayo guys tumugtog? Magano dyan? Okay. And I don't need another reason why